nararamdaman nyo dito na may nagbabagsakan? Dyan sa loob. Sa loob mismo. Nagalit sa inyo yung nilalang siguro na dito nakatira. Kung totoo nga ba na mayroon daw nagmumulto dito at mismong sila ay talagang naniniwala na may multo, pero hindi pa sila nakakita ng multo, pero sabi ko talaga na mayroon ditong umiiyak na bata at ayon nga sa kwento ay mayroon din ditong mga kadina na naririnig. So nandito na tayo sa mismong bahay na kinakatakutan ng iilan dito dahil nga sa kwento na yon. So ito yung rest house na naabandonado na sa tagal na ng panahon. Naabandonado siya hindi dahil sa wala nag-manage, kung hindi na talaga ito pinuntahan ng mga tao. Mag-iingat tayo dahil baka sa pagtapak natin ay madulas tayo o oops. Di ba ang punso, pinaniniwalaan na may nakatirang duwende? Oo. So itong area na ito, kung mapapansin natin, mayroon ng punso. Mauna ka dyan, King, para makita nila yung laki ng lugar na to. So yan mga kalahi, papasukin namin ni King yung isang punso dito sa loob ng CR. Pagbungad pa lang natin dito ay makikita na natin itong tinatawag na fire tree, no? So ito ay kadalasang tumutubo sa mainit na lugar, pero dahil nga sa maganda yung klima dito sa amin ay nabuhay na rin ito dito. Magandang araw mga kalahi, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Ngayong araw ay syempre kasama natin ang aking pinsan na si King upang samahan tayo sa loob na yon at tuklasin yung mga kakaiba bagay na makita natin dito. So ngayong araw ikikwento ko sa inyo yung nalaman natin mula din sa ibang tao na dito na nababalot daw ng misteryo ang lugar na ito. So yan mga kalahi, papasok na tayo dito sa pastuhan na ito. So pastuhan ito, no? Kaya meron siyang lock dahil ito ay pastuhan. So yan mga kalahi, maraming salamat kay Kuya Isyo Nasamino dahil pinayagan niya tayong pumasok dito sa kanilang private area. Ayan, syempre dahil nagpaalam naman tayo ng maayos ay pupunta tayo ng maayos dito at wala tayong gagalawing mga bagay-bagay na pwedeng makasira dito sa lugar na ito. Ayon din kasi sa iilan na nakatira dito ay marami nga silang mga kwento na nalalaman dito at syempre bago natin to pinasok ng tuluyan ay inalam muna natin yung mga kwento na nalalaman ng mga tao tungkol dito, kasi hindi tayo pwedeng magkwento ng mga bagay na hindi natin alam, lalo na kung wala tayong pruweba o gawa-gawa lang nating kwento. Di ba tama yon? Kasi mahirap yung ganun, baka sabihin nilang gumagawa lang tayo ng kwento. Kaya samahan nyo kami sa kabuuan ng video na ito at ipapakita namin sa inyo yung mga kakaibang istruktura dito na bakit nga ba hindi na ito tinuloy, bakit nga ba hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito kahit sa katagalan na ng panahon. Posible nga ba na binabantayan ito ng mga elemento o talagang matibay lang ang paggagawa dito dahil wala nang ang taong nakatira dito. So kung mapapansin nyo, tagtuyot na talaga dito sa amin mga kalahi. Sobrang hirap na ng tubig. Kahit mismong kami ay wala na kaming source ng tubig na makunan. So ngayong araw pala ay si King ang nag-guide sa atin para puntahan itong lugar na ito, kasi hindi pwede nating puntahan to ng tayo lang mag-isa dahil nakakatakot at kung makikita nyo nga ang lugar na ito ay napaka-creepy. Dito na tayo. Ito na yung baliti. Tignan natin itong baliti na to. Kung mapapansin nyo mga kalahi, meron na ditong mga malalaking puno na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin. Luma na talaga ito, no?
Sobrang tagal na ng sasakyan na ito. Almost 10 years na siguro ito, no? Simula nung na dumating dito. Hanggang sa ngayon, ito ay umaandar pa pero hindi na nila ginagamit. Hindi na ginagamit. Hindi lang 10 years yan. Sobrang tagal na. Sa 15 na. 15 years. Grabe. Abandonado na talaga itong lugar na ito, no? Bago natin puntahan yung mga struktura na nakatayo dyan na para siyang rest house na tinayo nila. Kung makikita nyo nga, napakaganda pa ng pagkatayo at makikita nyo na preserve pa rin yung area. Pero papasukin natin mamaya yan at titignan yung itsura ng lugar. Dito muna tayo sa baliti na ito. Napakalaking baliti. Kung mapapansin nyo, ang klase ng baliti na ito ay isang endangered na kahoy. Kumbaga nanganganib ng mawala yung mga ganitong kahoy kasi sa panahon ngayon, yung uri ng ganitong baliti ay wala ka nang makikitang malalaki kung hindi dito lang. Ito lang yung baliti na nakita ko na ganito kalaki. Meron din naman doon sa amin kaso pinutol na ng mga tao. Pero hindi sila naglalaki ng ganito kalaki. Mga kalahi, meron ba kayong napapansin? Baka meron kayong napapansin sa video namin ngayon. I-comment nyo naman kung anong mga napapansin nyo para mai-review natin sa susunod. Ito, napakalawak. Ayun yung tibag. Saan yung tibag? Yun. Yung tibag na pinaniniwalaang mayroon daw diyang tao na tumatalon noong araw. Tapos hindi na lumulutang. Hindi na naglulutang. Yun ay kwento rin ni Ante, 'di ba? So si Ante ay namayapa na pero hanggang ngayon yung kwento niya ay tuluyang kwento pa rin. Ngayon, pupunta tayo dito sa mga kabahayan, hindi siya kabahayan, rest house. Ang tagal na yan. Siguro ano ito, mga 15 years na rin kaya yung rest house na to. Oo, tagal na yan. Pero tignan nyo mga kalahi, kakaiba talaga. Ay, oo nga. Isa lang ang napansin ko dito, bakit mainit pero umambon? Yun, ang lakas ng ambon. Wala naman dito tuloy. Naku, patay tayo dito. At ngayon mga kalahi, nandito na tayo sa area na to. At alam nyo ba na mayroon doong isang bahay na pinaniniwalaang may umiiyak na sanggol at may babaeng naglalakad ng may hila-hila ng kadina. Madalas na nararamdaman o naririnig ng mga taga dito yung mga misteryong tunog na yon dito sa lugar na ito. Kaya hindi mo rin mapagkaila na yung lugar na ito ay talagang mariit, nakakatakot, lalo na kung ikaw lang mag-isa, lalo na kung pinuntahan mo ito ng hapon, sobrang nakakatakot. So, ito yung rest house na naabandonado na sa tagal na ng panahon. Naabandonado siya hindi dahil sa wala nag-manage, kung hindi na talaga ito pinuntahan ng mga tao. Mag-iingat tayo dahil baka sa pagtapak natin ay madulas tayo o oops. Rupok na rin yung ilang parte ng kubong ito. Pero kapansin-pansin na napakaganda pa rin. Halatang hindi talaga ito na tambayan ng ilan. Kumbaga ito na preserve na talaga sa sobrang tagal na siguro, no? Imagine, napakagandaan ng pagkagawa na to. Yung taas na ito, kung mapapansin nyo, talagang pulido at ginastosan talaga ng may-ari. Ayan, oh. Hanggang ngayon ay okay pa din. Nako, ito ang kinakatakot ko. Yung motor natin nasa labas, pero umuulan na. So God's plan. Siguro may mga elemento dito. May mga elemento na ayaw tayong papuntahin.
Dito ba yung ano, yung may punso Oo, sa area na to? yung loob. Mga kalahi, tinirahan na siya, parang tinirahan siya ng duwende. 'Di ba ang punso, pinaniniwalaan namin nakatirang duwende. Oo. So, itong area na ito, kung mapapansin natin, mayroon ng punso. Mauna ka dyan, King, para makita nila yung laki ng lugar na to. So, yan mga kalahi, papasukin namin ni King yung isang punso dito sa loob ng CR. Kung mapapansin nyo, ay grabe, kinain na talaga oh. Pero ibang klaseng punso siya. Ibang klase. Parang na siyang bato. Uy, oo nga no, parang punso na naging bato. Oo. Uy, matibay. Mga kalahi, tignan nyo yung pagkagawa ng punso na to. Hindi na siya basta-basta punso. Kumbaga, parang naging bato na siya. O, yun o. Antigas. Tumigas na ng gusto. Ito ay dating CR. Ito yung CR nila dati na ginawa. Bakit kaya hindi natin develop itong ano na to? Itong parang Yan, CR din. ito CR din to. Ay, oo nga no. Ay, oo. Ang ganda mga kalahi. May tabo pa oh. Grabe. Ano ito? Yan ay ipunan niya ng mga dati ng mga muriatic. Itong area na to. Oo. Ito. Bago yung mga pampataba. Dito nila iniimbak. Oo, itong imbak. Pero ang pinagtatakaan ko dito mga kalahi, karamihan ng mga puno dito sa paligid na to ay nagkandamatay na. Kung mapapansin nyo nga, patay na ito. Tapos ito, patay na rin. Hindi kaya ito yung naging dahilan kaya namatay dito dahil sa mga muriatic na inilagay nila dito. Hindi naman. Kasi kung papansinin natin, Muriatic, molasses. dito nila iniimbak. Mm. Ano kaya ang load na to mga kalahi? Meron pa kaya ditong nakaimbak? Ay, sinaraduhan na nila. Ang mga nasa loob na lang ngayon ay mga makina. Ay, mga makina, kagamitan na. Sige, hindi na natin ipakita yan. Baka mayroong mga bagay dyan na hindi pwedeng ipakita. Siyempre, tuloy na tayo dito. Ayan mga kalahi, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag nang kalimutang i-like at i-share ang aking video at i-click mo na rin yung subscribe button para maging updated ka sa lahat ng aking mga vlog. Saan man tayo pumunta ay syempre kasama ko kayo sa pag-angat ng ating channel. Ayan, maraming salamat ulit kay King na sinamahan niya tayo dito upang i-discover ang kakaiba at abandonadong lugar na ito na pinaniniwalaan nga na mayroon daw mga nagpaparamdam dito. Kaya syempre pinuntahan ko rin ito dahil matagal ko na gustong i-vlog ito, pero mas minabuti ko munang nakipag-ugnayan sa mismong may-ari na si Kuya Isyo upang sa pagpunta natin dito ay wala tayong magiging problema. At syempre na itanong ko na rin sa kanya yung mga bagay na syempre sila yung nagmamay-ari ng lugar na ito, kung totoo nga ba na mayroon daw nagmumulto dito at mismong sila ay talagang naniniwala na may multo. Pero hindi pa sila nakakita ng multo. Pero sabi nga ni Keisho ay madalas daw talaga na mayroon ditong umiiyak na bata. At ayon nga sa kwento ay mayroon din ditong mga kadina na naririnig. So nandito na tayo sa mismong bahay na kinakatakutan ng iilan dito. Dahil nga sa kwento na yon. Ikaw King, na-experience mo na rin ba o may narinig ka rin ditong kakaiba sa lugar na ito bilang siyempre mas malapit ka dito sa lugar na to? Dati yung siyempre gabi mga bata pa nagakuha ng mga mangga. Mm. Diyan dati may nagaparamdam, biglang nagalaglagan mga gamit. Ah, dito sa area na Pero to. walang tao. Papasok pa lang tayo dito ay ito nakaagad yung bubungad sa atin. Itong napakaganda at lumang bahay na ito na kung papansin ninyo parang may mga tumitingin sa atin na tao dito sa loob na to. Init ang pakiramdam, no? Mainit. Init. Ito yung palatandaan ko na kapag pumunta tayo sa isang lugar at mainit yung pakiramdam natin, pero humahangin, pero mainit. Para siyang
tirahan ng mga elemento. Pero imposible nga na sa lugar na ito ay walang nakatira. I'm sure na 101% mayroon ditong mga nakatira, mga elemento. Mayroon din pala ditong tumira dati na dito sila tumira ng ilang taon. Ngunit kung mapapansin nyo nga, uy, yun na. Tabi-tabi lang po. Napakadilim mga kalahi. At mga sakong tambak ang ating makikita dito. At mayroon ditong kwarto. Ito siguro yung kwarto na dito sila natutulog noon na mayroon daw silang nakitang babaeng nakatayo na nakulay itim. Ang sabi rin nga ng natanungan ko, hindi na natin pangalanan. Siyempre ayoko rin ng side comment. Mayroon nga daw dito nagpapakitang white lady. May mga tikbalang rin daw dito na madalas na nagpapakita. Pero yun ay ayon lang sa kwento nila at nakwento rin naman ng mga tao sa kanila. Ano to? Ay. Hindi natin alam yan. Ito ay kwarto din kaya? Oo, dati. Bago nang nagtagal yung bakan Naging imbakan. ng mga organic. Pero napakalinis ng lugar na ito. Hindi siya tulad ng iba na abandonadong lugar na marami kang makikita. Oops. Ito yung bubungad sa atin pag nasa likod tayo. Ang laking ano yun? Ang lalaking mangga. Dito yung tibag, di ba? Ando sa gilid. Andun sa gilid. Ah, ito. Ayun, yun nga yung tibag. Hanggang ngayon ay tibag pa rin yan. Matagal ko nang napuntahan ito pero yung tibag na yan kasi ay mga lupa na patayan. Tara dito. Kibuti natin to. Siyempre ngayon mga kalahi, ililibot ko kayo sa bahay na ito upang makita rin natin. Sa mga subscriber natin dyan na nakakakita ng mga kakaibang bagay, meron ba kayong napapansin o nakikita mula sa abandonadong bahay na ito? I-comment nyo nga kung anong nakikita nyo. Meron ba kayong kakaibang imahe na napapansin dito? Grabe oh. Sobrang luma na talaga ng bahay na ito. Pero kung mapapansin nyo, napakatibay pa rin ng pagkagawa dito. Dito tayo. Ay, ito yung mangga dati na inaakyat nyo. Oo, ito. So, nararamdaman nyo dito na may nagbabagsakan. Oo, dyan sa loob. Sa loob mismo. Nagalit sa inyo yung nilalang siguro na dito nakatira. Tapos pag ikaw lang isa, pag punta ka dito, biglang tatay ang balahibo mo. Dito sa area na to. Sa area na to. Yung lalo kung ikaw lang isa. Nung nakaraan di ba pumunta ka rin dito? Hmm. Ayan, syempre, kasama ko si King. Mayroon siyang YouTube channel na ang pangalan ng channel mo ay si Mark Tahimik. Mark Tahimik. Bakit Mark Tahimik? Kasi nga si Mark Tahimik lang. Tahimik naman ako. So yun, abangan nyo ang kanyang YouTube channel at aayusin natin yung YouTube channel ni Mark para palagi na natin siyang makasama sa ating mga Furbies vlog. Syempre, suportahan natin siya para umangat din. Syempre tulad ko na may tumulong sa akin. Ayun, shout out kay Mendoreñong Mangyan. Shout out kay Hobaderong Mangyan na ang pangalan niya na ngayon ay Mendoreñong Mangyan. Siya yung taong nag-push sa akin na gawin yung mga bagay na gusto ko. So siya yung tumulong sa akin para umangat yung channel ko. Kumbaga, syempre hindi aangat yung channel ko kung hindi rin dahil sa pagsisikap ko. Kaya kailangan kapag tinulungan kita, tutulungan kita, i-guide kita, pero ikaw yung gagawa ng paraan para umangat yung channel mo. So ikaw yung gagawa ng paraan para umangat ka, hindi ako, ganon.
So ngayon, libot na tayo dito. Ano to? Ano to, King? Yan yung dating alagaan ng mga bulate. Alagaan. Tirahan ng bulate. Dito nila. Dito. Paano nangyari to? Na may mga bulate dito. Ay, ito. Ito. Ito yung ginaipunan ng mga organic. Tapos lagayan ng bulate. Tapos pag lumaki na deliver na sa ibang lugar. Yung mga bulate na kinukuha nila. Mm. Ang galing naman. Ang lawak. Pero isa lang sa napansin ko dito, na abandonado na talaga itong lugar na ito. Ito po ay pastuhan. Private area po itong lugar na ito. Kaya sa mga gustong pumunta dito, syempre, makipag-ugnayan muna kayo sa may-ari ng lugar na ito para iwas din sa mga negatibong comment. Imagine, napakagandang bahay, pero hanggang sa ngayon ay naging abandonado na. Parang sa buhay yan. Darating man yung araw na gaano ka man kasikat ngayon, darating din yung point na magiging parang abandonadong bahay ka na. Mawawalan ka na ng silbi sa mga tao. Pero mananatiling kwento ka sapagkat mayroon kang mga bagay na gawang maganda sa kapwa mo. So yan mga kalahi, maraming salamat sa patuloy nyong suporta sa aking mga vlog. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo at dahil sa mga taong nagsusuporta sa akin ay hindi ko ginagawa itong mga gantong bagay. Maraming salamat kay King na kasama natin ngayong araw upang i-explore ang lugar na ito, at maraming salamat din kay Kuya Isyo na patuloy sa atin sa kanilang private area na ito. Yan. Sa lahat, maraming salamat po sa nanonood. Shout out muna kay Clark Dave na Rivera. Yan yung palaging nagko-comment sa atin. Ano yun? Yun na. So, umuulan pero walang ulap. Dito tuloy. So yun, maraming salamat lalo na sa kay Elmer Istoy. Yon, si Elmer Istoy, number 1 ding supporters natin yan. At sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal, syempre, thank you sa lahat and God bless. Chung. Mga kalahi, natapos na ang aming vlog at nakakagimbal lang na pangyayari sa amin ngayong araw ay sobrang lakas ng ulan, pero kung mapapansin nyo, napakainit. Ito yung palatandaan na mayroon daw mga tikbalang sa lugar na ganito, di ba? So yan mga kalahi, maraming salamat ulit. Ito yung pangyayari ulit na nangyari sa amin. Tapos na yung vlog, biglang lumakas ang ulan, at ang nakakatuwa pa dito ay napakainit. Pansinin niyo yung init. 'Di ba? Ang init. Tirik na tirik ang init, pero wala namang hindi mo naman masabing ulan ngayon ng ganito kasi ayan ang araw, pero ang lakas ng ulan. Grabe.